Magandang buhay sa bawat isa sa inyo, aking minamahal na kaibigan at kapwa mananampalataya, dito sa ating pamilya ng mga naghahanap ng pag-asa at pagbabago. Nakakatuwa kayong makasama ngayon sa isang paglalakbay na magpapabago ng inyong pananaw sa mga pinakamabigat na hamon sa buhay. Ang sagot sa mga buhol ng iyong buhay ay nasa isang dasal na itinuro ng mga santo. At ipapakita ko sa iyo kung bakit nagpapalit ito ng lahat ng bagay na akala mo ay imposible ng kalagan. Siguro nararamdaman mo ngayon ang bigat ng mga pasanin. Yung pakiramdam na parang may kung anong nakatali sa bawat galaw mo, sa bawat pangarap mo. Pakiramdam mo ba na parang anumang gawin mo, laging may hadlang? May sakit na hindi gumagaling, relasyon na puro problema, pinansyal na parang ayaw umangat, o isang pangarap na paulit-ulit na lang nadudurog sa harap mo. Kung tumatango ka ngayon, kung ramdam mo ang sakit ng mga buhol na ito sa iyong kaluluwa, kung nagsasawa ka na sa paulit-ulit na pagkabigo, kung hinahanap mo ang paraan para makalaya, kung ang puso mo ay sumisigaw para sa himala, kung nakikinig ka sa akin ngayon, ikinagagalak kong sabihin sa iyo na nasa tamang lugar ka. Dahil sa loob ng mga susunod na minuto, ipapakita ko sa iyo ang isang dasal na hindi lamang panalangin, kundi isang susi sa pagkalas ng mga pinakamabibigat na buhol sa iyong buhay, isang sikreto na pinatotohanan ng mga santo mismo, at nagawa na ng libo-libong himala sa buong mundo. Manatili ka hanggang dulo, dahil hindi ko lang ibibigay ang dasal, ibibigay ko ang buong lakas at diwa nito para lubos mong maintindihan ang kapangyarihan nito, at makita mo ang sarili mong buhay na bumuti. Alam mo ba, minsan, ang pinakamabigat na buhol ay hindi yung nakikita ng mga mata, kundi yung nakatago sa puso at isip natin. Yung takot, pagdududa, mga lumang sugat na ayaw humilom, at mga limitasyong pinaniwalaan natin sa ating sarili. Naranasan mo na ba yung feeling na parang kahit anong pilit mo, bumabalik ka lang sa umpisa? Yung parang may invisible na harang na pumipigil sa iyo na abutin ang tunay mong potensyal. Yan ang mga buhol ng kaluluwa. At madalas, ito ang pinakamahirap kalagan. Pero may paraan. At ito ay nagsisimula sa isang malalim na pag-unawa. Dahil bago natin ibunyag ang dasal na ito, kailangan muna nating maintindihan ang tunay na kalikasan ng ating mga problema o mga buhol. Isipin mo ang buhay mo bilang isang magandang tela. Sa umpisa, makinis at maayos ang lahat. Pero habang nabubuhay tayo, dahil sa mga pagsubok, pagkabigo, maling desisyon, at maging ang mga desisyon ng ibang tao na nakaapekto sa atin, nagsisimulang mabuo ang mga buhol. Maliit lang sa umpisa. Pero kung hindi pinansin, nagiging malaking buhol na mahirap ng kalagan. May buhol sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, sa pinansyal, sa espiritual. At ang pinakamasakit, minsan, may buhol tayo sa ating sarili. Yung pakiramdam na hindi ka sapat, hindi ka karapat-dapat, o hindi ka mahal. Ang mga buhol na ito ay humihigpit, pumipigil sa daloy ng biyaya at kapayapaan sa ating buhay. Humihigpit sila hanggang sa pakiramdam natin ay wala na tayong magawa. Pero mayroon tayong magagawa, at iyon ay ang kumapit sa isang kapangyarihan na mas dakila pa sa anumang buhol. Hindi lang ito tungkol sa pagsambit ng mga salita. Ito ay tungkol sa isang malalim na pagbabago sa puso at isip. Ito ay tungkol sa pag-surrender. Sa neurosiyensya, kapag tayo ay lubos na nag-aalala o natatakot, ang ating utak ay nasa fight or flight mode. Ang cortisol, ang stress hormone, ay umaakyat, at nahihirapan tayong makapag-isip ng malinaw. Pero kapag tayo ay nagsusumamo sa isang kapangyarihan na mas malaki sa atin, kapag tayo ay nagtitiwala, nagsisimulang magbago ang chemistry ng ating utak. Bumaba ang cortisol, at tumataas ang oxytocin, ang hormone ng koneksyon at tiwala. Nagsisimulang lumuwag ang pakiramdam natin, at doon, nagsisimulang makita ang mga solusyon. Ito ang scientific na basehan ng kapangyarihan ng pananampalataya. Naisip mo na ba kung bakit ang mga santo, sa kabila ng napakaraming pagsubok at paghihirap, ay nakakahanap pa rin ng kapayapaan at kagalakan? Hindi dahil wala silang buhol, kundi dahil alam nila kung saan dadalhin ang kanilang mga buhol.
At itinuro nila sa atin ang isang napakalinaw na paraan para gawin ito. May isang dasal na espesyal na idinisenyo para sa pagkalas ng mga buhol, isang dasal na napakabisa at pinatotohanan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ito ang dasal sa mahal na Birhen na tagapagkalag ng mga buhol o Our Lady Untier of Knots. Ngayon, may 3 buhol na madalas nating daladala na pumipigil sa ating umusad. Una, ang buhol ng nakaraan. Yung mga pagkakamali, pagsisisi, at mga taong nakasakit sa atin. Pangalawa, ang buhol ng kasalukuyan. Yung mga problemang araw-araw nating hinaharap na parang walang katapusan. At pangatlo, ang buhol ng kinabukasan. Yung takot sa mangyayari, pagdududa sa ating kakayahan, at kawalan ng pag-asa. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng buhol na ito ay kayang kalagan. Naaalala ko ang kwento ni Aling Nena. Isang single mom na pinabayaan ng asawa. May 3 anak, halos walang makain, at may matinding sakit sa puso. Ang dami niyang buhol. Ang buhol ng galit sa dating asawa, ang buhol ng takot sa kinabukasan ng kanyang mga anak, ang buhol ng kanyang sakit na parang unti-unting kumakain sa kanya. Wala siyang makapitan. Isang araw, may kapitbahay siyang nagbigay sa kanya ng isang maliit na rosaryo at isang larawan ng mahal na Birhen na tagapagkalag ng mga buhol. Sabi niya, subukan mong idasal ito, Aling Nena. Walang mawawala. Sa umpisa, walang pakialam si Aling Nena. Pero sa pinakamadilim na gabi, habang umiiyak at halos sumuko na, kinuha niya ang rosaryo at sinimulan magdasal. Hindi niya alam ang dasal. Ang tanging sinasabi niya ay, Mahal na Birhen, kalagan mo po ang aking mga buhol. Paulit-ulit. Araw-araw. Hanggang sa unti-unting lumiwanag ang kanyang puso. Hindi agad nagbago ang kanyang sitwasyon, pero nagbago ang pakiramdam niya. Nakaramdam siya ng kapayapaan. May kaibigang nagbigay sa kanya ng trabaho na kaya niyang gawin sa bahay. Isang kumuha sa kanyang anak para mag-aral. At ang pinakakamangha, unti-unting bumuti ang kanyang kalusugan. Ang mga buhol ay kumalas. Ito ay isang tunay na kwento na nagpapakita ng kapangyarihan ng dasal na ito. Pero, mahalaga itong maintindihan, ang dasal na ito ay hindi magic formula na basta mo lang babanggitin. Nangangailangan ito ng buong puso, ng tunay na pananampalataya, at ng pagtalima sa plano ng Diyos. Hindi ka lang humihingi. Ikaw ay nagtitiwala. Nagtitiwala na mayroong isang ina na nakikinig, isang ina na may kapangyarihan mula sa kanyang anak na si Jesus, na tumutulong kalagan ang mga buhol. May isang partikular na bahagi sa dasal na ito na kadalasang nakalilimutan ng marami, at ito ang tunay na nagbubukas ng pintuan sa himala. Maraming tao ang nagdarasal, pero ang panalangin nila ay puno ng takot at pagdududa. Walang puwang para sa himala doon. Kapag ang dasal ay may kasamang malalim na pagtitiwala at pagtanggap ng kalooban ng Diyos, doon nagsisimula ang pagbabago. Ito ang sikreto na halos hindi na nababanggit. Hindi lamang hiling, kundi buong pusong pagtitiwala na anuman ang resulta, iyon ang pinakamabuti para sa iyo. Balikan natin ang kwento ng Our Lady Untier of Knots. Nagsimula ito sa isang painting na ginawa noong 1615. Ang painting ay inspirasyon mula sa isang kwento ng mag-asawang nanganganib masira ang kasal. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, pinayuhan sila na magdasal kay Birheng Maria. Dinala nila ang kanilang wedding ribbon na puno ng mga buhol dahil sa kanilang mga pag-aaway sa isang pari. Ang pari ay nanalangin kay Maria at sa bawat buhol na kinalagan niya sa ribbon, nawawala ang problema ng mag-asawa. Ang painting na ito ay naglalarawan kay Maria na nakatayo, at inuunti-unti ang pagkakalag ng mga buhol mula sa isang mahabang laso. Sa ilalim niya ay isang anghel na nag-aabot ng laso na puno ng buhol, at sa kabilang bahagi ay isa pang anghel na tumatanggap ng laso na maayos na at wala ng buhol. Ito ay isang malinaw na simbolo ng ating buhay. Tayo ang nag-aabot ng ating mga problemang buhol-buhol. Si Maria, sa kanyang mapagmahal na kamay, ay kinakalaga ng mga ito,
at ibinabalik sa atin ang isang buhay na maayos at malaya. Hindi ito pag-aalis sa Diyos, kundi pag-unawa sa papel ni Maria bilang tagapamagitan, bilang ating ina. Ngayon, paano natin ito isasabuhay sa ating pang-araw-araw na pakikibaka? Napakahalaga na hindi lamang tayo magdasal ng isang beses at umasa ng himala. Ang pananampalataya ay tulad ng isang halaman. Kailangan itong diligan araw-araw. Ang dasal ay kailangan ng pagpapatuloy, ng tiyaga, at ng buong puso. Hindi ka lang nagdarasal para sa solusyon, nagdarasal ka para sa lakas na harapin ang sitwasyon, nagdarasal ka para sa kalinawan ng isip, nagdarasal ka para sa kapayapaan sa gitna ng unos. At doon, sa gitna ng iyong pagdarasal, madalas doon nagsisimulang bumuo ang himala. Hindi nga ba't sinasabi sa Jeremias 20:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking pinanukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan, at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling kalagayan. May plano ang Diyos para sa iyo. At ang dasal na ito ay isang paraan para makasabay ka sa kanyang plano. Gusto kong magbigay ng 3 praktikal na hakbang para lubos mong magamit ang kapangyarihan ng dasal na ito. Hindi ito basta pagsambit lang ng mga salita. Ito ay isang proseso ng pagbabago. Unang hakbang, kilalanin ang iyong mga buhol. Mag-ukol ng oras na magnilay. Ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng matinding pag-aalala? Ano ang mga sitwasyon na parang nakatali at ayaw bumitaw? Isulat mo ang mga ito. Hindi mo kailangang ilista ang lahat. Simulan mo sa 1 o 2 pinakamabigat na buhol. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Ito ba ay utang? Isang masamang relasyon? Sakit? Kawalan ng trabaho? Isang lumang galit? Kilalanin mo, tanggapin mo, at ipangalan mo ang mga buhol na ito. Sa pagkilala sa kaaway, doon nagsisimula ang paglaban. Pangalawang hakbang, ipaubaya mo ang mga buhol. Ito ang pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang bahagi. Pagkatapos mong kilalanin ang mga buhol, ilagay mo ang mga ito sa mga kamay ng mahal na birhen sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya ang bawat buhol na kinikilala mo. Huwag kang magmadali. Dama mo ang bigat ng bawat buhol habang iniaalay mo ito. Isipin mo na iniaabot mo sa kanya ang isang laso na puno ng buhol. Isipin mo na kanyang kinukuha at unti-unting kinakalagan. Ang pagpapaubaya ay hindi nangangahulugang wala ka nang gagawin. Nangangahulugang nilalagay mo ang iyong tiwala sa kanya at tinatanggap mo ang kapayapaan habang hinihintay mo ang kanyang tulong at ang patnubay ng Diyos. Hindi ito isang tanda ng kahinaan, kundi tanda ng matinding lakas at pananampalataya. Naaalala ko ang sinasabi sa Filipos 4:13, magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang pananampalataya mo ang nagpapalakas sa iyo na magpaubaya. At pangatlong hakbang, magpatuloy ka sa pananampalataya at aksyon. Matapos mong ipaubaya ang mga buhol, huwag kang maging pasibo. Magpatuloy ka sa pagdarasal ng dasal sa mahal na birhen na tagapagkalad ng mga buhol araw-araw. Pero kasabay nito, gumawa ka rin ng mga hakbang na may pananampalataya. Kung ang buhol mo ay pinansyal, magdasal ka, pero maghanap ka rin ng paraan para mag-ipon, magtrabaho, o mag-aral. Kung ang buhol mo ay sa relasyon, magdasal ka, pero matuto ka ring magpatawad, makipag-usap, o humingi ng tulong. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay, sabi sa Santiago 2:17. Ang dasal ay isang tulay na nagkokonekta sa iyong pananampalataya at sa iyong mga gawa. Mi contanos comentarios de on vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coro. Isso me ajuda muito entender nossa familia aqui, criar contedos ainda mais transformadores. Ang mga komento ninyo ay nagpapatunay na hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Hindi ito madali, aminin ko. Ang pagpapaubaya at pagpapatuloy sa pananampalataya ay nangangailangan ng disiplina at pagtitiyaga.
Pero isipin mo ang kapangyarihan ng dasal na ito. Imagine a scenario where you're facing a seemingly insurmountable financial crisis. You've tried everything. The bills are piling up, the bank calls are constant, and despair is setting in. You identify this as a major nut. You then bring this nut to Our Lady, praying sincerely, not just for money to appear out of nowhere, but for clarity, for strength, for opportunities, and for the grace to manage your situation with peace. And then, you don't just sit and wait. You continue looking for work, sending out applications, budgeting carefully, perhaps even seeking advice from trusted mentors. Suddenly, an old connection calls with an unexpected job offer. Or a small side hustle you never thought much of starts to pick up. Or you find a way to restructure your debt. These aren't just coincidences. These are the nuts untying, guided ila divine intervention in response to your persistent prayer and faithful action. Minsan, ang buhol ay ang ating sariling pagdududa. Yung mga salita sa ating isip na nagsasabing hindi mo kaya, hindi ka sapat, wala kang kwenta. Iyan ang pinakadelikadong buhol dahil ito ang pumapatay sa ating pag-asa at sa ating potensyal. Kapag nagdarasal ka sa mahal na Birhen na tagapagkalag ng mga buhol, hindi lang panlabas na problema ang nilulutas. Nilulutas din ang mga panloob na buhol ng ating sariling kaluluwa. Nagbibigay siya ng kapayapaan na lumalampas sa anumang pag-unawa. Nagbibigay siya ng pag-asa na muling nagpapatingkad sa ating mga pangarap. Nagbibigay siya ng lakas na tumayo at lumaban muli. Naaalala ko ang sinabi ng isang matandang pari sa akin noon, ang buhay ay parang isang pelikula at ikaw ang bida. Pero ang kalaban, ang mga buhol, minsan ay napakalakas. Ang mahal na Birhen ay ang iyong mapagmahal na ina na handang tumulong, pero ikaw ang kailangan gumawa ng eksena, ikaw ang kailangan umakto. Napakalalim ng mensaheng iyon. Hindi lang tayo passive recipients ng himala. Tayo ay active participants. Tayo ay kasama sa proseso ng pagkalag ng mga buhol. Kaya't huwag kang susuko, aking kaibigan. Ang iyong laban ay hindi nag-iisa. Ang dasal na ito ay hindi lamang panalangin. Ito ay isang mental shift. Isang paglilipat ng iyong focus mula sa problema patungo sa solusyon, mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa. Sa tuwing babanggitin mo ang pangalan ng mahal na Birhen, pinalalakas mo ang iyong koneksyon sa banal na kapangyarihan. Pinupuno mo ang iyong sarili ng pananampalataya at pinapalayas ang mga anino ng pagdududa. Isipin mo, ang bawat dasal ay isang sinulid na iyong inilalabas patungo sa Kanya, at bawat sagot ay isang buhol na Kanyang kinakalagan. Hindi ba't sinasabi sa Mateo 7:7, humingi kayo, at ibibigay sa inyo, humanap kayo, at makakatagpo kayo, kumatok kayo, at bubuksan kayo. Hindi ka basta humihingi, hinihingi mo sa pamamagitan ng isang inang puno ng pagmamahal. Nagtataka ka ba kung bakit napakaraming santo ang nagbigay ng ganoong halaga sa papel ni Birheng Maria? Hindi dahil gusto nilang palitan ang ating pananampalataya sa Diyos, kundi dahil nauunawaan nila na si Maria ay ang pinakamainam na tagapamagitan, ang ina na malapit sa kanyang anak na si Jesus. Walang ina na makakatanggi sa kanyang anak, at walang ina na makakatanggi sa kanyang anak na nakikiusap para sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya't kapag tayo ay lumalapit kay Maria, lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pinakamabuting paraan. Kaya't huwag kang magduda sa kapangyarihan ng dasal na ito. Hindi ito simpleng tradisyon. Ito ay isang spiritual science na pinatotohanan ng milenya ng pananampalataya. Kaya't sa muling pagtatapos ng ating paglalakbay ngayon, nais kong maramdaman mo ang isang bagay na napakahalaga. Ikaw ay hindi nag-iisa. Ang iyong mga buhol, gaano man kahigpit, ay may kalutasan. Mayroon kang isang ina sa langit na nakikinig, na nagmamahal at handang tumulong. Ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming buhol ang mayroon ka, kundi sa iyong pananampalataya at sa iyong patuloy na paghahanap sa Kanya. Huwag mong hayaang talunin ka ng pagkabigo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot.
Ang iyong potensyal ay napakalaki, at ikaw ay nilikha para sa mga dakilang bagay. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lang. Ang pinakamabuti sa iyo ay darating pa, at darating ito sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at sa kapangyarihan ng dasal na ito. Narito ang dasal na ito, ang panalangin sa mahal na Birhen na tagapagkalag ng mga buhol. Simulan mo ito ngayon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O aking mahal na Ina, Birheng Maria, ikaw ang Birhen na tagapagkalag ng mga buhol, ikaw na pinupuno ng biyaya ng Diyos, ikaw na tumatanggap sa aking mga buhol na may malalim na pagmamahal at pagtitiwala, at ikaw na naghihiling para sa aking kapakanan sa iyong anak na si Jesus, ikaw na walang sinuman na lumapit sa iyo ang nabigo, ikaw na ang mga kamay ay patuloy na nagtatrabaho, kinakalagan ang bawat buhol na iniabot namin sa iyo. Mahal na Ina, ipinaabot ko sa iyo ngayon ang buhol na ito ng aking buhay. Ang buhol na ito na nagdudulot sa akin ng sakit, kalituhan, at pagkawala ng pag-asa. Ipinaabot ko sa iyo ang buhol ng aking. Iniaalay ko sa iyo ang buong pasanin ng buhol na ito. At hiling ko sa iyo, o mahal na Ina, na gamitin ang iyong mapagmahal na kamay, na mayroon ang kapangyarihan mula sa iyong anak na si Jesus, upang kalagan ang buhol na ito sa aking buhay. O mahal na Birhen, aking tagapagkalag ng mga buhol, patnubayan mo ako, aliwin mo ako, at iligtas mo ako mula sa lahat ng kasamaan. Biyayaan mo ako ng iyong awa at proteksyon. Bigyan mo ako ng kapayapaan sa gitna ng aking mga pagsubok. Ibigay mo sa akin ang lakas ng pananampalataya upang magpatuloy, at ang pagtitiwala na anuman ang iyong kalooban para sa akin, iyon ang pinakamabuti. Sa lahat ng oras, ikaw ang aking ina, ang aking tagapagtaguyod, ang aking pag-asa. Salamat, o mahal na Birhen na tagapagkalag ng mga buhol, dahil alam kong nakikinig ka at kumikilos ka. Nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan. Ikaw ang aming tulay patungo kay Jesus, ang aming pag-asa. Amen. Pagkatapos ng dasal na ito, magpatuloy ka sa pagdarasal ng 3 Aba Ginoong Maria at 1 luwalhati sa Ama. Gawin ito araw-araw na may pananampalataya at pagtitiwala. Tandaan, hindi ka lang humihingi ng tulong, ikaw ay nagtitiwala sa isang kapangyarihan na mas dakila pa sa anumang buhol na mayroon ka. Ang iyong buhay ay magbabago. Huwag kang sumuko, aking kaibigan. Ang iyong paglalakbay ay napakahalaga. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod nating paglalakbay tungo sa pagbabago at pag-asa. Mayroon pa tayong napakaraming ibabahagi tungkol sa mga sikreto ng pananampalataya at pagbabago ng buhay. At kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, ibahagi mo ito sa isang kaibigan o kapamilya na sa tingin mo ay nangangailangan din ng pag-asa at solusyon sa kanilang mga buhol. Dahil sa pagbabahagi, mas lalo nating pinalalakas ang bawat isa. Tandaan, sama-sama tayo sa paglalakbay na ito. Sa susunod na pagkikita, patuloy tayong magpalakas ng pananampalataya at maghanap ng kapayapaan. Magandang buhay at pagpalain tayo ng mahal na Birhen na tagapagkalag ng mga buhol.